So, nandito pala ako ngayon sa labas ng aming bahay, guys. Habang si Kan nagdidilig ng mga halaman. Kasi pinaka-hate ko talaga yung magdilig-dilig. So, for today's video, gagawa lang tayo ng video, no? Habang nakaupo ako dito. Sarap ng hangin, guys. Ang video natin ngayon, guys, ay para sa mga OFW o sa mga gustong mag-abroad. So, kung ikaw po ay baguhan sa aking YouTube channel, guys, paki-subscribe naman and like and share kung magustuhan mo ang aking video para updated ka kung meron akong bagong upload. So, ang topic natin ngayon ay paano ba labanan ang homesick? Kung ikaw po ay nasa malayong lugar at naho-homesick, na-feel mo na na-homesick ka, so paano ba siya labanan? Kasi guys, meron akong isang follower or nag-comment sa aking YouTube na gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil siya po ay nakaramdam ng homesick. So, shout out sa'yo, kabayan. So, gusto ko lang din i-share sa kapwa nating mga kababayan kung paano po natin labanan ang homesick. So, una, isipin mo, ano ba ang goal mo? Bakit ka nag-abroad? So, pag na-homesick ka na, isipin mo, bakit ka ba nag-abroad? So, yun po yung una. And then, sa susunod, isipin mo, para saan ba? Bakit ka nag-abroad? Tapos, ang pinaka-importante para mawala yung homesick mo, para kung hindi man totally mawala, mabawas-bawasan man lang. So, try to communicate your family in the Philippines. Mas maganda kung consistent ka pong tumatawag sa pamilya mo sa Pilipinas para malibang yung homesick mo, para, alam mo yun, para mawala yung homesick mo. Kung hindi man siya totally talaga mawala, at least mabawas-bawasan man lang. Lalo na sa mga baguhan dito sa Hungary, kasi ako talaga ang masasabi ko sa Hungary dahil na-feel ko rin to, nakatry din ako, na-homesick ako. Kasi iba yung Hungary compare ko doon sa Taiwan. Kasi sa Taiwan, hindi ko na-feel na na-homesick ako doon. Dahil paglabas mo pa lang, pag pumunta ka ng city sa Taiwan, ang dami mo ng mga kababayang makikita, which is magkaiba po dito sa Hungary. Kasi sa Hungary, kung na-assign kayo sa mga province, sobrang tahimik ng Hungary, guys. Ma-feel mo talaga yung lungkot. Tapos gumawa ka talaga ng paraan para libangin mo yung sarili mo. So, ano bang ginawa namin dati? Para malibang kami sa dorm, yung kumbaga hindi namin maisip yung mga lungkot-lungkot. So, nagbi-video okay kami sa aming dorm. So, sa mga kababayan kong nasa Pilipinas pa, pwede kayong magdala ng mga maliit na karaoke. Kasi magaan lang naman siya, di ba? So, pwede kayong magdala para pagdating nyo dito, meron kayong magamit. Kasi kami dati, galing kaming Taiwan dahil nag-cross country kami, talagang may dala kaming karaoke, binitbit talaga namin yun. Naalala ko pa nga nun naiwan namin yun dun sa airport habang pa-check-in na kami. Talagang binalikan namin yung karaoke. So yun, hanggang pagkarating namin dito, yun po yung gamit-gamit namin. Hiram-hiram na lang kami nun. Hanggang sa yung iba, nakabili na ng kanya-kanyang karaoke kasi yun talagang libangan dito. So, yun. Isa yun sa mga way na mabawas-bawasan po yung homesick. Try to communicate also your family. And then, manood kayo ng isa din sa mga
ginawa ko, manood kayo ng mga funniest video sa YouTube. Laking tulong din niya. Huwag kayong manood ng mga nakaka-homesick about sa family, yung mga problema. Huwag kayong manood ng ganyan kasi lalo lang kayong ma-homesick. So yun. Tapos try nyo ding makipaghalubilo sa mga kapwa nating mga Pilipino dito. Meron dito mga Filipino community. Meron silang mga grupo-grupo, meron silang mga meron silang mga event. Kung gusto yung mag-join, pwede kayo mag-join. Kung gusto yung pumasyal doon, pasyal din kayo kasi meron naman silang pinopost kung saan yung venue nila. Pero sa part ko, hindi ko ginawa yun guys kasi umiiwas din ako sa mga ayoko kasi yung alam mo yung basta mahirap yung i-explain eh. Hindi din ako mahilig sa mga ganyan, mga party. So yun. Pero kayo try nyo rin kasi para mabawasan yung homesick nyo. So ako kasi meron na ako ditong partner sa Hungary kaya hindi na ako nakapag-join sa mga ganyang mga grupo-grupo. So yun, isa po yun sa mga pwede nyong gawin. Makipagkaibigan kayo sa mga ibang mga Pilipino na nasa ibang lugar. Tapos ano pa ba? Magpatugtog kayo ng mga sounds na masaya. Hindi yung mga sentimental, hindi yung nakakalungkot. Kasi lalo yung maisip yung pamilya nyo sa Pilipinas. Pero ang the best talaga, communicate lagi sa pamilya para mabawasan po yung nyo. Yun lang po yung mga ginawa ko guys dito sa Hungary. Kasi na-feel ko rin yung homesick dati dito eh. Kaya yung ibang nga naming kasamahan, kahit nga ako dati eh. Siyempre, walay rin naman ako sa asawa ko dati. Nag-try ako mag-join sa mga dating apps. O diba na yung ko? Nawala yung lungkot ko na nalibang ako sa kumbaga hindi ko na pinokus sa pagka homesick kasi wala talagang ibang gamot ang homesick, kundi tayo lang talaga mismo ang makapagpagamot sa sarili nating kalungkutan. So pasayahin natin ang ating sarili. So try to make a friend of our Filipinos here in Hungary. So marami dito mga Pilipino rin guys, kasi marami na rin eh. May mga grupo-grupo na rin sila, pero ako guys hindi ako mahilig sa mga grupo-grupo kasi sinasabi ko na may partner na ako dito, tsaka mahirap kasi iba yung culture nila. Ayaw nila ng mga, lalo na tong partner ko, hindi siya sa mga party. So kung kayo po, try nyo pong mag-join sa mga ganyan. Pasyal kayo sa sa Budapest. Alam nyo ba guys, maraming pasyalan dito sa Hungary na mga magaganda. Huwag muna kayong mag-focus dun sa ibang country. Ang i-focus nyo muna yung dito sa mga pasyalan sa Hungary. At saka para makatipid kayo, meron dito mga unlimited na ticket. Bumili kayo ng unlimited ticket, mag-install kayo ng mob, tapos kumuha kayo ng unlimited, unlimited siya, merong whole Hungary pwede yung matravel. I think 20,000 yata yun, 18 to 20,000, hindi ko sure kung magkano yung price Asa na ba yun si apam? Para sana matanong kung magkano nga yun, nakalimutan ko kasi. Basta pinaka na yan, 20,000. Tapos siya, pwede nyo libutin yung buong Hungary. Good for 1 month yun. Tapos pero pag magamit nyo lang yun guys, every city, hindi yun na halimbawa nakarating na kayo sa isang city na yan, huwag nyo nang gamitin para sumakay kayo ng mga local bus kasi hindi po kasama yun sa unlimited. Intercity lang po yung kasama doon sa unlimited na whole Hungary na ticket.
Tapos mayroon din naman silang ticket na pang lokal. Halimbawa, punta ka ng Budapest, kuha ka ng unlimited ticket sa only for Budapest lang yung sa lokal. Meron din silang unlimited. I think 10,000 lang yata yun eh. So yun. Marami ditong guys, para makatipid ka. Huwag mo na kayong mag-focus sa travel sa ibang bansa kasi nandiyan lang yan eh. Mag-ipon muna kayo ng pera ngayon pag may sobra-sobra na, pag may holiday, tsaka na kayo mamasyal kasi nandiyan lang yan. Hindi naman yan aalis yung Switzerland, yung Vienna, yung France, yung Spain, hindi yan aalis ang Italy, nandiyan lang yan. Huwag kayong huwag kayong mainggit sa ibang mga kasama nyo na pumunta ka agad doon. Kasi sa totoo lang, yung nag-travel ay magastos din. Kaya mag-ipon muna. Huwag mainggit sa mga taong nauna na nag-travel. Baka kasi sila may mga pera na yan. May mga ipon na yan. Kaya kayo muna, mag-focus muna kayo sa mga trabaho nyo dito. So, para hindi ka ma-homesick, pag libangin mo talaga yung sarili mo. So, yun lang po yung mga ma-advise ko. Libangin mo yung sarili mo kasi walang ibang makatulong kung di ikaw lang. Tapos, try to communicate your family every day. Consistent yun guys, para hindi ka ma-homesick dito. Tapos, manood ka ng funniest video. Yun, huwag kang manood ng mga drama-drama kasi malulungkot ka lang. Tapos, try to make a friend sa ating mga kababayan dito sa Hungary. So, yun. Tapos, kung may day off ka, pasyal kayo. Huwag kayong magmukmuk sa dorm. Kasi minsan ka lang nandito sa Hungary eh. So, mura lang naman ang pamasahe. Lalo na pag kumuha kayo ng mga unlimited ticket. Ay, mura lang yan guys. So, yun lang po no. And, hanggang dito na lang po yung ating video. Ayoko nang pahabain kasi yun lang naman talaga ang importante. Yung mga sinasabi ko na tips. So, thank you sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga nag-comment. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much dahil patuloy pa rin kayong nanonood ng aking video kahit hindi man maganda. Kahit alam mo yun, minsan nakaka-boring, di ba? Pero thank you pa rin sa inyo. Wala rin naman akong kundi gusto ko lang din tumulong makapagbigay ng mga tips sa inyo. So, thank you so much guys sa palaging pag-support at panonood ng aking YouTube channel. Alam nyo ba guys, kahit meron na akong isang viewer sa video ko, masaya na ako. At least may tao pa rin isa na nanonood sa akin. So, thank you so much sa inyo. And kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe naman guys. Baka naman. So, thank you for watching everyone. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. And sa mga nasa Pilipinas, I hope magkita-kita po tayo dito sa Hungary pag nandito na po kayo. Message nyo lang po si Cebuana in Hungary. So, thank you and babush!